Dito ako gagawa ng aking Azolla pond. Azolla pond. Napagdesisyonan ko na dito ko siya ilagay, yung mas malaking pond, para meron siyang konting lilim kasi may mga puno dito. Kasi kailangan nung pond ay sabi partly shaded. So ibig sabihin medyo malilim siya ng kaunti, yung naaarawan din naman. Kasi kailangan nung Azolla ng photosynthesis. So dito ngayon ilalagay yung ating Azolla. Makikita nyo mamaya, dito ko ilalagay yung trapand. Trapa lang gagamitin ko. Bale, nabili ko yung sa Shopee. Pupwesto ko siya dito kasi malapit doon sa manukan ko, malapit dito sa fish pond. At least nababantayan ko kung ano namo-monitor ko agad-agad kung ano ang nangyayari dito sa aking pond, sa aking fish pond, sa aking manukan. So dyan lang kayo mga paps. Gagawin ko itong Azolla pond, papakita ko sa inyo kung paano. Ito na mga paps, yung ating ginawang Azolla pond. Ito yung setup natin. Gamit ng ating mahiwagang water pump. Yung water pump natin doon sa fish pond, tudugtungan lang natin para malagyan natin ng fresh water itong ating Azolla pond. So yan na yung next step natin. Lagyan natin ng tubig. Then maghahanap tayo ng tuyo na dumi ng baka o kabayo, kalabaw, para siyang ilalagay natin dito sa loob. Ayan mga paps, napatubigan na natin siya. Saktong sakto, abot na abot yung dulo ng hose natin o yung PVC natin para dito. At gaya mga paps, nung napatunayan natin na proseso ng pag-aalaga ng Azolla, lalagyan natin siya ng tuyong dumi ng baka, kalabaw o kabayo, ganon. So lalagyan na natin. Ganito lang paglagay. Antayin na natin na lumubog siya. Pag lumubog na, lagyan na natin yung Azolla. Eto mga paps, ready na yung ating Azolla Similia para ilipat natin dun sa mas malaking Azolla pond natin. Kung mapapansin nyo, patong-patong na siya. Siksik na dahil marami na. So, ang gagawin natin, maglilipat na tayo dun sa ating Azolla pond. Yan. Ganito lang. Simple lang pag-harvest natin. Then, yan. Lilipat natin doon sa ating Azolla pond. Nandito lang naman banda sa likod ng fish pond natin. Dito tayo maglilipat. So, yun. Ito yung na-prepare natin na paglilipatan. So, para sa mass production ng Azolla, lagay na natin dito. Yon. So ganyan lang guys ang ginagawa natin dun sa ating Azolla pond. Kinalat natin ng ganyan. Kung makikita mo medyo may shade siya ng konti, konting sunlight lang ang mapupunta rito.
Kasi kailangan ng ating azola ang photosynthesis. So antayin natin na dumami to. Then ito na ang ihalo natin dun sa ating patuka sa ating mga manok. 3 weeks later. So yung azola natin, try nating magpakain sa hito natin kung talaga bang kinakain ng hito ang azola. O, ito, lagay natin lang dito sa ating fish pond. Yan mga paps, konti na lang talaga natira. So proven na ang azola ay kinakain ng hito. Yan ang conclusion natin pagdating sa azola plant. Eventually.